Let's get straight to the topic. Tirahin na natin to. Kai Sotto kumpirmado, hindi na nga maglalaro. Mga malalim na dahilan, ito na kaya? Maaaring ito yung ilang dahilan kung bakit talaga nag-skip ngayon si Kai Sotto sa paglalaro sa ating Gilas Pilipinas. Unahin nga natin yung kanyang future, na ang alam natin meron pa talagang tinatarget si Kai Sotto. Ganon din yung kanyang kampo ay yung makapaglaro siya sa NBA. Although malayo pa ang kanyang tatahakin. And since bata pa naman siya, kailangan niya lang ibalik yung kanyang 100%, magpalakas physically at maging halimaw sa kanyang paglalaro para nga ma-disregard yung history ng kanyang injury. Dahil siguradong talent ang titignan kay Kai Sotto kahit pa galing siya sa isang major ACL injury. Then pasok rin dito yung utang na loob sa kanyang mother team na Koshigaya Alpas, na talagang pinondohan siya at nag-invest sa kanyang future. Dahil kung ibang player lang yan at na-injury ng ganong kalala, paniguradong itatapon lang yung player na yon. Yes, tama po, ipapagamot nila dahil under yun sa contract. Pero yung assurance na kukunin kanila, siguradong wala na. Na mabuti na lang dito sa kaso ni Kai Sotto ay talagang binigyan pa nila ito ng isang pagkakataon. Dahil siguro may nakikita silang kakaiba kay Kai Sotto. Or let's say, mas lalakas pa ang 7'3" giant na si Kai Sotto. Tsaka wag natin kalimutan yung nangyari sa kanya noon nung nagkaroon siya ng back injury, na kung saan binitawan siya ng dati niyang koponan na Hiroshima Dragonflies, na hindi nga ganon ang ginawa ng Koshigaya Alpas sa future o career nitong si Kai Sotto. Nagtiyaga nga, nagtiis at naghintay. Na yung malupit dito, talagang naniwala sila sa isang Kai Sotto. Yung isa pang nakikita kong dahilan ay yung bond between player and coach. Every game nga kita naman natin yung good relation ni Kai Sotto kay Coach Ansai. At ito ngang next season, wala na ang Koshigaya Alpas sa B1 League ng Japan, o let's say gagawin nilang Premier B League. Na since mahusay na coach ton si Coach Ansai, posibleng magkaroon ng offer yan sa Premier League ng B-League next season. Nasa coaching history nga ni Coach Ansai, hinawakan niya dati yung Utsunomiya B-Rex, na kanya nga naging import dito si Jeff Gibbs, na kinuha naman niya to sa Koshigaya Alpas. O baka maging ganon din yung kapalaran ni Kai Sotto, kung saan si Coach Ansai posibleng hugutin niya to as an Asian import. And siguro for now, yung future ni Kai Sotto sa B-League yung priority ng kanyang kampo. And for sure, pag 100% na si Kai Sotto, willing at talagang maglalaro yan sa ating Gilas Pilipinas.